Nako, yung mga ginawang isla daw ng China, yung mga artificial island nila ay unti-unti nang nawawasak daw. Ano kayang nangyayari? So yan ang ating panonoorin mga tol mula kay Pinoy Mystery Channel, kay PMC mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanya. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video sa mga iba't ibang mga topic, balita, mga mystery na nangyayari sa ating daigdig, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Again, huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Man-made island ng China. Mga islang itinayo sa pinag-aawayang bahagi ng South China Sea o ng West Philippine Sea. Naging mga istasyon ng militar ang ilang nagkalat na isla sa Spratly upang ipamukha sa mga karatig na bansa na ang dati nilang teritoryo ay pagmamayari na ng mga komunista. Pinatag at pinatungan ng mga buhangin, ginawang instalasyon ng hukbong sandatahan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mga gusaling militar na mga inchik ay unti-unting nawawalan ng silbi. Nako. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Pati mga island ng Pati mga island ng Inchik, no? Made in China. Made in China pa rin yung quality. Ang mga maliliit na isla na bahagi ng Spratly Islands na napapalibutan ng mga reefs o mga bato-bato sa ilalim ng karagatan na ginagawang tirahan ng mga isda at iba pang hayop ay dati na pinag-aawayan. Noong pang taong 2013, napansin ng mga bansa ang unti-unting pagbabago sa lugar ng Quarteron Reef, Mischief Reef, Subi Reef, bahagi ng Spratly Islands na ilang daang kilometro ang layo sa bandang kaliwa ng Palawan. Ang pagbabago ay hindi dulot ng kalikasan o masamang panahon sa karagatan, subalit dahil sa mga komunista. Pagsapit pa lang ng taong 2000, nakikita na ang mga sasakyang pandagat ng China malapit lang sa tabi ng Second Thomas Shoal, ang mababang lugar kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ilang kilometro lang ang layo nito sa mga isla ng Spratly. Siyempre, hindi naman pinagdudahan ng mga karatig na bansa ang mga tila naligaw na fishing vessel ng mga komunista. Hindi ba mababait naman ang mga Asyano, lalo ng Pilipinas sa mga katabing bansa? Bakit naman tayo magdududa? Namamasya lang siguro ang mga inchik para makalanghap ng sariwang hangin. Yun ang problema sa mga Pilipino, no? Masyado yung hospitality natin eh. Mga ano yan eh, mga kaibigan, mga karatig bansa yan mga tol eh. Di ba nga merong senator na nagsasabing, historically, naging threat ba sa atin China? Di ba ang sagot ng professor, hindi. Well, technically, kung babalikan natin yung history from the past many decades ago, siguro masasabi nating hindi. Pero ang kahapon daw, ang may nag-comment eh, yesterday is part of the history, sabing ganon. So kung 1999 isinadsad na ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, sa anong dahilan? 'Di ba? Dahil nga yan sa pagtatayo ng mga isla na mga inchik, 'di ba? So ilang taon na nakaraan? 2 dekada na mga kapatid, o 2 dekada na pala ang nakalipas. So historically, threat sa atin itong mga to, no? Dahil sa ginagawa nilang pangaagaw ng mga isla. Wala lang tayong kakayanan at yung ating mga naging namumuno nitong mga nakaraan ay tila ba wala rin naging pakialam. At maraming mababaw na bahagi sa Spratly kung saan maaaring tumungtong ang mga turista at maglakad sa gitna mismo ng malalim na karagatan. Makaraan pa ang ilang taon, parami na ng parami ang natatanaw na fishing vessel ng China
malapit lang sa kinaroroonan ng Sierra Madre. Walang Mas pumapansin madalas na rin ang mga insidente kung saan nanghaharang ng maliliit na barko ang Coast Guard. Kasabay nito ang pahayag ng mga Tsino na ikinagulat ng lahat na sila di umano ang tunay na nagmamayari sa mga isla. Di ba? Walang pinagkaiba mga tol. Halimbawa, meron kang bakanting lote. May bakanting lote ka, hindi mo pinapansin, wala kang pakialam, hinahayaan mo lang kasi busy ka pa sa ibang mga bagay. Meron kang bakanting lote, kita mo may tumirang isa, okay lang yan, isa lang. Pagbalik mo after 10 years, putya, ang dami nang nakatayo ng mga bahay-bahay. Diba? Ang dami na mga nakatira. Ngayon gusto mo na silang paalisin. Aba, hindi na. Pumapalag na sila. Doon na daw sila pinanganak eh. Doon sila nagkapamilya eh. Lalaban na daw sila. Kanila daw yung lupang yon. Ang tagal na daw nilang nandoon. Yan tayo eh. Ganyan. Ganyan na ganyan yung ginagawa nila mga kapatid, no? Yan. Inangkinan nila mga kapatid. Kasi walang pumapansin eh. Diba? Walang pinagkaiba yan nga. Kung may bakanting lote ka, hinayaan mo lang. May tumirang isa, dalawa. Makalipas ang mga ilang dekada, sabihin natin mga 30 years ang nakalipas, walang pumapansin ng lupa. Tapos nung nakaisip ka na kung anong itatayo mo doon, kailangan mo na ng lupa mo, hindi mo na mapaalis ngayon yung mga informal settlers, no? Lumalaban na, nang babato na ng mall tube. Diba? Kanila daw yun. Kailangan mo silang bayaran, ano mo sila, relocate mo sila. My goodness, ganyan tayo eh. Ng Spratly. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagreklamo ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea na ang mga Pilipino ang tunay na may-ari. Subalit habang naghihintay ang dalawang panig sa ruling ng arbitration sa kung sino talaga ang may-ari, hindi huminto ang China sa kanilang pagtabo ng buhangin at lupa sa mga reefs upang gawing mga isla. Paglipas ng ilang taon, aksidenteng nakuhanan ng satellite ang ginagawa ng mga inchik sa loob ng Philippine Economic Zone. Sa una, marami ang hindi naniniwala na magtatayo ng instalasyon pang sandatahang dagat ang People's Liberation Army sa teritoryo ng Pilipinas. Dahil nga naman naghihintay pa ng hatol mula sa UNCLOS ang dalawang bansa at mapagkakatiwalaan naman daw na susunod sa international law ang mga komunista. Yun nga eh, no? Mapagkakatiwalaan naman na susunod sa international law if ever na magbaba na ng hatol, pero hindi ganun ang naging resulta. Nung nagbaba ng hatol, mas lalo silang naging matigas, di ba? May nag-comment pa nga isang beses, nabasa ko. Bakit daw yung PCG, ang tawag sa ating West Philippines ay EEZ? Eh, hindi naman daw dapat daw ang tawag natin doon teritoryo. Tama nga ba yung nabasa ko? Ang ibig sabihin kasi ng EEZ, Exclusive Economic Zone. So atin yun eh, pasok sa ating EEZ yun. Dito sila nagkamali. Kung natatandaan, taong 2015, sumagot si Xi Jinping sa mga tanong hinggil sa mga isla. Ang sabi sa Wall Street Journal na hindi gagawing base militar ang mga isla sa Spratly. Payag na pinaniwalaan ng maraming Pilipino, lalo na ng mga kaalyado ng Partido Komunista. Marami ang naniniwala na kapag sinabi ng mga inchik, itaga mo ito sa bato. Bakit nga naman magsisinungaling ang isang politiko, lalo ng pinakapinuno ng Partido Komunista? Kaya naging kampante ang mga bansa sa Asia na walang magaganap na militarization sa Spratly. Sa sumunod na mga taon, kahit na pumanig ang arbitration na Pilipinas ang tunay na may-ari, huli na ang lahat. Dahil sa pananaw ng mga komunista, sila ang tunay na may-ari mula pa noong katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig. At hindi na ito maaring mabago. Mula noon, ilang beses hinabol ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda at hinaharang din ang mga nagre-resupply sa Ayungin Shoal. Taong 2020 hanggang 2022, nag-usbungan ng bigla ang mga gusaling pangmilitar sa mga reefs ng Mischief, sa Fiery Cross, sa Subi at marami pang iba. Malinaw na puwersa ang inagaw na ng mga komunista ang mga isla ng lupang hinirang. Ay, mga pro-China, oh. Sabi dun ng dalawang nagpapanggap na Pilipino, pero talaga namang Chekwa sila. Diba? Yun dun sa Scarborough, pinapangalagaan lang daw ng China yon, diba?
Ba't nila pinapangalagaan? Hindi naman kanila yun. Umalis sila doon. Pilipinas ang dapat mag-alaga doon. Hindi naman daw sila papayag. My goodness, no? Ang background niya pa, ang background niya pa, mga bayaning Pilipino, no? Pero tignan mo sa mga mata niya, no? Chekwa dating, Papanggap na Pinoy. Paano nawawala ng silbi ang mga isla sa Spratly? Bago matapos ang taong 2022, nakikita na ang tunay na ginawa ng mga Chino sa buong Spratly. Sa Quarteron Reef, doon nagtayo sila ng mga domed radar, gunnery, helipad, base, antena sa komunikasyon, at paliparan. Sinungaling di ba? Hindi daw nila tatayuan ng military base. Naniwala tayo mga tol. Di ba? Pinaniwalaan natin anong ginawa. Disenyo pang depensa sa mga low-flying threats. Sa Fiery Cross Reef, mayroon doong isang malaking paliparan, hangar ng eroplano, dome towers, dikit-dikit na garahe, at tila maliit na ospital kung saan may nakapintang Red Cross sa harap. Namataan din ang mga nakaparadang truck at eroplanong panghanap ng mga submarine. Sa Mischief Reef, meron ding isang napakalaking paliparan, isang hangar ng mga eroplano, mga gusali, dome towers, at makikita doon nakaparada ang dalawang Ubay-class fast attack missile crafts. Tapos sa Hughes Reef, makikita ang isang malaking tore ng radar, maliit na kalsada, isang gusali sa gitna, landingan ng helicopters. Sa Gavin Reef, isa sa pinakamaliit na isla, mayroong gun platforms, daungan sa gilid at ilang dome towers. Kita nyo kung gaano sila karaming pera, no? Sa loob mismo ng teritoryo natin. Hindi natin magawa yan, mga tol. Lamang ang mga ito sa madaliang itinayo ng mga Chino sa mga isla ng Pilipinas. Patunay na hindi aalis ang mga komunista sa ating teritoryo. Sa makatuwid, ang nasaksihan ay mga instalasyong pang-militar. Pruweba na naghahanda ang mga ito sa kung anuman ang magaganap. Tama. Kung ikukumpara sa mga bansang Asyano, walang karibal ang mga komunista sa lakas pandagat. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na unti-unting nawawala ng silbi ang mga isla ng Inchik. Bakit kamo? May mga ulat na ang madali ang pagtabo ng lupa at buhangin at durog na corals sa mga isla ay may masamang resulta. Hindi gaano napatag ng maayos ang lupa sa ilalim ng pundasyon at madali itong gumalaw dahil sa malambot ang nakapaligid. Kahit konkreto ang nasa ibabaw, ang ilalim ay nasa tubig. Pero hindi ang paglubog ang tunay na problema ng mga ginawang isla. Ang haharapin ng mga Inchik ay structural integrity. Sa madaling salita, sa loob lamang ng ilang taon, hihina ang mga pinatayo. Kapag ang ilalim ay gumagalaw, nabibiyak ang konkreto at nagiging delikado. Bukod dyan, kilala ang mga Inchik pagdating sa paggawa ng mga konkretong gusali. Ayon sa Newsmax, ang mga gusaling ginawa ng China sa ibang bansa ay madaling masira. Ganon din ang sabi sa Tesfa News ng Africa na ang hindi magandang paggawa sa kalsada ng Addis Ababa ng mga Inchik ay madaling nasisira. Talagang natatakan talaga sila ng China brand, no? Pag sinabing made in China, sino gumawa niyan? China ay low quality. Ayon sa ulat, makaraan lamang ang ilang taon, maraming aksidente ang nararanasan sa mga proyekto. Branding na nila yan. Sa Wall Street Journal, binanggit ang problema sa mga konkretong haligi ng dam sa Ecuador na ginawa ng mga Inchik. Ito ang pinakamalaking proyekto sa bansa. Pero ayon sa ulat, maraming ipinatayong gusali sa ilalim ng Belt and Road Initiative ng mga komunista ang madaling nasisira. Tapos ang ulat ng Frontiers na may mga 10 typhoon ang nagdadaan sa South China Sea kada taon. Mantsakin mo ang mahinang klase ng paggawa ng mga Inchik sa kanilang mga isla na may malambot na pundasyon sa ilalim. Tapos 10 bagyo ang raragasa kada taon. Tiyak na bago pa magkagera sa WPS kung magkakaroon.
mawawala ng silbi ang mga itinayong isla sa Spratly. Pero kung ayaw mo pa ring maniwala, heto ang ulat sa The Diplomat na kung bakit walang fighter jets mula sa China ang bumababa sa mga paliparan ng mga isla sa Spratly. Isang napakagandang tanong. Dahil tapos na ang konstruksyon pero walang pumaparadang mga panlabang jets. Oo nga naman, bakit Ayon kaya? sa ulat, taong 2020 nung nagpadala ng jets ang mga komunista sa Spratly Islands. 8 oras ang biyahe pero hindi pumarada o kahit man lang nagpakarga ng gasolina. Bakit kaya? Madali lang sagot. Dahil sa maaaring mahina talaga ang pagkakagawa sa mga isla at hindi ito tugma para sa pangangailangan ng mga fighter jets ng PLA. Kaya kahit na matagal nang tapos ang mga isla, hindi ito magawang base militar para sa mga kasundaluhan. Ganun pa man, maraming Pilipino ang kaalyado ng mga komunista na naninindigan na ang gawang China ay pinakamatibay sa buong mundo. Gawang China, pinakamatibay sa buong mundo. Bata pa lang tayo, alam na natin ang sagot dyan eh. Siyempre, pro nga sila eh. Diba? Na naninindigan na ang gawang China ay pinakamatibay sa buong mundo. Pinakamatibay sa buong mundo. At umaasa ang mga ito na balang araw, mamumuno ang Partido Komunista ng China sa buong Asia. Pinakamura eh, pwede pa eh, no? Pinakamura, pinakamagaling manggaya, pinakamagaling gumawa ng replika, pero pinakamatibay sa buong mundo. My goodness, no? Dahil sa inaharap, malalaman sa huli kung ang mga isla ay tunay na matibay o siguro gawang ampaw. Anong aral ang mapupulot dito? Ang alitan sa WPS ay hindi na one-sided dahil natuto na ang bansang Pilipinas na hadlangan ang mga nanghaharang ng ating mga bangko. Minsan kailangan talagang itindig ang karapatan. Tama. Upang sa gayoy, mabuhay tayong taas noo. Tama. At ipamukha sa mga komunista na hindi na tayo yuyuko sa sinumang dayuhan at hindi na magpapaapi kahit sino ka pang inchik. Tama. Kaya pag may mga napapanood kayo no sa internet at todo pagtatanggol sa lahat ng mga ginagawa, kahit nakitang-kita naman natin mga tol no, na mali naman talaga, pero ipinipilit pa rin na tama, tingnan nyo muna kung anong apelido niya. Tapos tingnan nyo na rin kung anong mata niya. Kapag sinasabi niyang Pilipino siya at maka-Pilipino siya at wala naman daw ginagawang masama ang China sa Pilipinas, pinagtatanggol lang naman daw yung karapatan din nila, tingnan nyo muna kung anong apelido. Kasi baka mabudol kayo, baka sabihin nyo, oo nga no, tama naman to, ito Pinoy itong nagsasalita pero pabor siya sa China, no? Tignan nyo muna, o kaya kung hindi nyo mahanap sa apelido niya, tignan mo baka meron siyang sa kabilang side na ano, na may dugong Chekwa mga tol. Pero tignan nyo na rin yung mata, no? Katulad nung napanood natin nung isang araw mga tol, di ba? Kaya daw binakuran ng China etong Scarborough kasi pinapangalagaan yung lagoon para daw sa environment kasi doon daw nangingitlog yung mga isda. Sabing ganon mga tol. Kaya yun daw ang ginagawa ng China. Ano bang apelido niya? 'Di ba? Ano, tingnan mo yung mata niya, no? Inchik na inchik eh. No? So kailangan talaga mga tol itong lahi natin, mga Pilipino, kailangan talaga manindigan. Ulitin natin na hindi natin gusto makipaggulo sa kanila, hindi natin gusto ang gera. Sa palagay ko, hindi rin naman nila gusto yon, pero kailangan nating manindigan para taas noo. Sabi mo, taas noo, ako'y Pilipino, ang Pilipino ay ako, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.